Naisip niyo na ba na ang isang simple at nakagawian nating pag-inom ng tubig paggising sa umaga ay maaaring magdulot ng panganib, lalo na kung tayo ay nasa edad 60 pataas? Marami sa atin ang gumigising at agad umiinom ng tubig, iniisip na ito ay laging mabuti. Pero para sa ating mga kababayan na nasa golden age na, may mga nakatagong panganib na maaaring hindi natin napapansin. Maaring nararanasan nyo ang madalas na pagpunta sa banyo sa gabi o ang pakiramdam na pagod pa rin sa kabila ng pag-inom ng tubig o di kaya ay pananakit ng tiyan na hindi nyo maintindihan ang dahilan. Ang mga ito ay maaring konektado sa ating simpleng gawi sa umaga. Ang sikreto ay hindi sa pag-iwas sa tubig, kundi sa pag-alam ng tamang paraan at pag-iwas sa mga pagkakamaling madalas nating ginagawa. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkakamali na madalas natin nagagawa pagdating sa pag-inom ng tubig sa umaga at kung paano ito makaaapekto sa ating kalusugan lalo na sa ating edad. Malalaman natin kung paano ang isang gawing akala natin ay nakabubuti ay maaring maging sanhi ng mga problema kung hindi tama ang ating pamamaraan. Manatili kayong nakatutok hanggang sa dulo dahil mayroon akong isang nakakagulat na impormasyon na maaring magpabago ng inyong gawi sa umaga para sa mas mabuting kalusugan. Simulan natin ang pagtalakay sa unang pagkakamali na madalas nating ginagawa at ito ay ang pag-inom ng tubig ng napakabilis, lalo na kung malamig na tubig pagkabang pa lang sa umaga. Naku, napakarami sa atin ang may ganitong gawin, hindi ba? Pagkagising, diretso agad sa refo sa pichel, tapos bubuksan ang baso at iinumin ang tubig ng ubod ng bilis, parang nauuhaw na nauuhaw. Akala natin mas mabilis tayong makaka-rehydrate at mas maganda yon para sa katawan. Pero para sa atin na nasa edad 60 pataas, ito ay maaring isang malaking shock sa ating sistema. Isipin niyo na nahimik ang ating katawan sa loob ng ilang oras habang tayo ay natutulog. Nagpapahinga ang lahat ng ating organo, tapos bigla tayong magpapasok ng isang malaking volume ng malamig na likido. Ano ang mangyayari? Maaari nitong biglang paiksiin o ikontra ang ating mga daluyan ng dugo, lalo na sa ating digestive system o sistema ng pagtunaw, para itong biglang pag-apak sa preno ng sasakyan na tahimik na tumatakbo. Maaari din itong labnawin ang ating mga digestive enzyme o ang mga chemical na tumutulong sa ating tiyan na tunawin ang pagkain. Kapag nangyari ito, mas magiging mahirap para sa ating katawan na ihanda ang sarili para sa agahan at mas magiging mabagal ang proseso ng pagtunaw. Kaya naman, maaaring makaramdam tayo ng pananakit ng tiyan o di kaya hindi komportable ang pakiramdam pagkatapos. Hindi lang sa tiyan ang epekto nito. Maaari din ito makaapekto sa ating puso at sirkulasyon ng dugo. Maraming kababayan natin, lalo na yung may mga pre-existing condition tulad ng high blood pressure o problema sa puso, ang maaari makaramdam ng biglaang pagkabigla o kahit bahagyang paninikip ng dibdib kung bigla silang iinom ng malamig na tubig pagising. Ang biglaang paglamig ng katawan ay maaaring magpakontract ng mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi para mas mapagod ang puso sa pagbumba ng dugo. Imbes na maging nakapagpapabuhay, ang gawaing ito ay maaari maging sanhi ng labis na stress sa ating katawan. Ano ang dapat nating gawin? Sa halip na magmadali, ugaliin ang dahan-dahang pag-inom ng tubig. Hindi kailangang ubusin ang isang baso sa isang lagukan. Mas mainam na unti-untiin, maliliit na higop sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Para itong paggising ng natutulog na bata. Hindi mo sisigawan para magising, kundi unti-untiin mo siyang kakamutin o bubulungan para dahan-dahang magising. Ganoon din ang ating mga internal organ, lalo na ang ating mga bato at yan, mas gusto nila ang ganitong malumanay na paggising. Ito patungkol sa temperatura ng tubig. Ito ang pangalawang pagkakamali, ang pag-inom ng napakalamig na tubig. Kung isipin, masarap na ang malamig na tubig lalo na sa mainit nating panahon dito sa Pilipinas. Pero pagdating sa pagising sa umaga, ang tubig na nasa temperatura ng silid o
o mas mainam, ang maligamgam na tubig ay mas angkop para sa ating katawan. Ang maligamgam na tubig ay mas madaling tanggapin ng ating sistema. Hindi nito biglang binabago ang temperatura ng ating internal organs, kaya hindi nabibigla ang ating katawan. Nakakatulong din ang maligamgam na tubig sa pagtunaw ng pagkain at sa paglabas ng dumi sa katawan. Kung gusto mong mas maging masigla ang iyong pagdumi, subukan ang isang basong maligamgam na tubig pagising. Maraming kababayan natin ang nakaranas na nito at nasabi nilang mas magaan sa pakiramdam. Ang pagkilos na ito ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa biglaang pagkabigla. Ito ay tungkol sa paggalang sa natural na ritmo ng ating katawan habang tayo ay nagkakaedad. Tandaan, hindi lang sa dami kundi pati sa kalidad at paraan ng pag-inom natin ng tubig, nakasalalay ang benepisyo nito sa ating kalusugan. Kaya sa susunod na gigising ka, huwag kang magmadali at piliin ang tamang temperatura ng iyong tubig. Ngayon na napag-usapan na natin ang bilis at temperatura ng pag-inom ng tubig sa umaga. Dumako naman tayo sa susunod na karaniwang pagkakamali, ang pag-inom ng labis na tubig sa isang bagsakan o di kaya ang pagkukulang sa sapat na pag-inom ng tubig sa buong umaga. Marami sa atin ang may paniwala na mas marami, mas mabuti. Dahil nga sinasabi na mahalaga ang tubig, minsan ay napapasobra tayo sa isang upuan. Pero para sa ating mga nasa edad 60 patas, kailangan nating maunawaan na ang kakayahan ng ating mga bato o kidney ay maaring bahagyang nagbabago na habang tayo ay nagkakaedad. Ang pag-overload ng ating sistema sa napakaraming tubig sa isang iglap ay maaaring maglagay ng hindi kinakailangang stress sa ating mga bato. Sila ang ating mga tagapaglinis ng dugo at kung biglang dinagsa sila ng labis na dami ng tubig, mas mapapagtrabaho sila ng husto. Ito ay maaaring magdulot ng paglabnaw ng ating electrolytes tulad ng sodium at potassium na mahalaga sa normal na paggana ng ating mga ugat at kalamnan. Kapag nangyari ito, maaaring makaramdam tayo ng pagkahilo, pananakit ng ulo o kahit pulikat sa kalamlan. Hindi ito madalas na napapansin, pero ang labis na pag-inom ng tubig ay maaaring maging kasing peligroso ng dehydration. Sa kabilang banda naman, ang pag-iisip na sapat na ang malaking inom ng tubig pagising para sa buong umaga ay isa ring pagkakamali. Ang ating katawan ay nangangailangan ng patuloy na supply ng tubig sa buong araw, hindi lang sa umaga. Kung hindi tayo iinom ng sapat sa mga sumunod na oras, maaari pa rin tayong maging dehydrated kahit pa uminom tayo ng isang buong pitsel pagising. Ang tamang balanse ay mahalaga. Pagkatapos ng unang basong maligamgam na tubig, magplano na uminom ng maliliit na dami ng tubig sa bawat oras o 2 oras sa buong umaga. Halimbawa, isang maliit na baso, mga 150 to 200 ml kada oras, ay mas mainam kaysa isang malaking baso, 500 ml o higit pa sa isang upuan. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang pag-rehydrate ng ating katawan nang hindi nasasagad ang ating mga bato. At ito pa ang ikaapat na pagkakamali na madalas natin hindi napapansin dahil sa ating nakadawiang kultura ang pag-inom ng tubig bago kumain o habang kumakain na agahan. Kung isipin para sa maraming Pilipino, kasama ang tubig sa hapagkainan. Normal na sa atin ang may baso ng tubig sa tabi na ating plato habang tayo ay kumakain ng sinangag, itlog at tosino. Pero para sa ating sistema ng pagtunaw, lalo na sa ating edad, ito ay maaaring makasama. Ang pag-inom ng tubig, lalo na ng marami, bago o habang kumakain, ay maaaring maglabnaw ng ating stomach acids o acid sa tiyan. Ang acid na ito ay napakahalaga sa proseso ng pagtunaw. Ito ang tumutulong sa ating katawan na sirain ang pagkain at makuha ang mga sustansya mula rito. Kapag milabnaw ang acid, mas magiging mahirap para sa ating tiyan na trabahuin ang pagkain na maaaring magdulot ng kabag, bloatedness o hirap sa pagtunaw. Mas maganda kung iinom tayo ng tubig mga 30 minuto bago kumain upang makatulong sa paghahanda ng ating digestive system nang hindi nilalabnaw ang stomach acids. At pagkatapos kumain, hintayin muna ang mga 30 minuto hanggang 1 oras bago muling uminom ng malaking dami ng tubig. Sa ganitong paraan,
nabibigyan natin ng sapat na oras ang ating tiyan para gawin ang trabaho nito nang walang istorbo. Panghuli, ang ikalimang pagkakamali na madalas nating binabalewala, ang kalidad ng ating iniinom na tubig. Naisip nyo na ba kung ano ang laman ng tubig na inyong iniinom tuwing umaga? Plain tap water ba ito? O di kaya'y tubig na nakatayo lang ng magdamag? O baka naman deboteng tubig na matagal nang nakaimbak? Napakahalaga ng kalidad ng tubig, lalo na para sa ating sensitibong katawan habang tayo'y nagkakaedad. Ang tubig na nakatayo ng matagal, lalo na kung hindi nakatakip, ay maaaring makakolekta ng alikabok, mikrobyo o ibang kimikal mula sa hangin. Ito ay maaaring madinsanhi ng kontaminasyon. Ang tap water naman, bagamat karaniwan nating iniinom, ay maaaring may chlorine at iba pang dumi na hindi maganda para sa ating kalusugan kung hindi ito dumaan sa tamang pagsasala. At ang ilang deboteng tubig naman ay maaaring dumaan sa mga plastik na lalagyan na naglalabas ng mga kimikal sa tubig, lalo na kung nakaimbak sa init. Mas mainam na uminom ng sinalang tubig o purified water na sariwa at malinis. Kung gumagamit kayo ng water dispenser, siguraduhin na regular itong nililinis. Kung bottled water, tignan ang expiration date at kung saan ito nakaimbak. Ang pag-iinom ng malinis at sariwang tubig ay hindi lamang makakatulong sa hydration, kundi magbibigay din ng kaligtasan mula sa mga potensyal na kontaminasyon na maaaring magdulot ng sakit. Para sa ating mga lolo at lola, mas mahalaga ang kalinisan ng lahat ng ating iniinom at kinakain. Kaya sa susunod na iinom ng tubig, tingnan at isipin, malinis ba talaga ito? Ito ay isang simpleng tanong, ngunit may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay sa mga karaniwang pagkakamali sa pag-inom ng tubig sa umaga. Napag-usapan natin ang 5 na maaaring nakakapekto sa ating kalusugan nang hindi natin namamalayan. Sinimulan natin sa pagkalakay, sa bilis ng pag-inom at kung paano ang mabilis na paghigop, lalo na malamig na tubig, ay maaaring magdulot ng shock sa ating sistema. Nalaman natin na mas mainam ang maligamgam na tubig at ang dandahang paghigop para mas mainam na makahanda ang ating katawan sa maghapon. Sumunod, pinag-usapan natin ang dami ng tubig na iniinom sa isang upuan at kung paano ang labis na dami ay maaaring magdulot ng stress sa ating mga bato at makalabanaw sa electrolytes. Naintindihan natin na ang balanse ay mahalaga at mas mainam ang paunti-unting pag-inom sa buong umaga kaysa isang malaking inom sa isang bagsakan. Tinalakay din natin ang tamang oras ng pag-inom ng tubig, lalo na ang pag-iwas sa pag-inom ng malaki bago o habang kumakain para hindi malabnaw ang stomach acids na mahalaga sa pagtunaw ng pagkain. Ito ay isang simpleng pagbabago na maaaring magpalaki ng pagpapabuti sa ating panunaw at pangkalahatang pakiramdam. At sa huli, ating binigyang diin ang kahalagahan ng kalidad ng tubig na ating iniinom. Ang pagtiyak na ito ay malinis, sariwa at ligtas mula sa mga dumi na maaaring makasama sa ating kalusugan. Tandaan, ang mga ito ay hindi lang basta mga babala o bawal. Ang mga ito ay mga simpleng paalala kung paano natin masusuportahan ang ating katawan habang malugod nating tinatanggap ang ating mga ginintuang taon. Hindi kailangan ng malaking pagbabago para makita ang epekto. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago sa ating mga gawi ay may pinakamalaking epekto. Tulad ng pagpili ng maligamgam na tubig sa halip na malamig, ang paghigop ng dahan-dahan sa halip na paggulong ng tubig, ang pagbibigay ng espasyo sa pagitan ng pag-inom ng tubig at pagkain, at ang pagtiyak na malinis ang ating tubig. Ang mga ito ay malilit na aksyon na maaring magdulot ng kapansin-pansing pagpapabuti sa ating level ng enerhiya, sa ating panunaw at maging sa kalidad ng ating pagtulog sa gabi. Ang ating katawan ay tulad ng isang matandang kaibigan na kailangan nating alagaan ng may pagmamahal at pag-unawa. Sa bawat taon na lumilipas, nagiging mas sensitibo ito sa mga maliliit na bagay. At ang pag-inom ng tubig ay isa sa mga pangunahing aspeto ng ating kalusugan.
Hindi tayo dapat matakot sa tubig. Kailangan lang nating matuto kung paano ito gamitin ng tama para sa ating ikabubuti. Ang kaalaman na ito ay hindi lang para sa inyo, kundi para na rin sa inyong mga mahal sa buhay. Maaari ninyo itong ibahagi sa inyong mga anak, apo at mga kaibigan upang sila man ay matuto at makinabang. Inihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga karanasan o mga natutunan sa seksyon ng komento sa ibaba. Gusto ko malaman kung mayroong tayong mga sariling tips o kung paano nagbago ang inyong pakaramdam matapos subukan ang mga payong ito. Ang inyong mga kwento ay makakatulong din sa ibang kababayan natin. Kung nakita ninyong nakatulong ang video na ito, paki-like po at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kapakakibang na nilalaman na idinisen nyo para sa inyong kalusugan at kagalingan. Ang pag-subscribe ay libre at malaking tulong sa amin upang makagawa pa ng mas maraming video na tulad nito. Tandaan, ang edad ay numero lamang at ang ating mga ginintuang taon ay dapat natin ipagdiwang ng may lakas at sigla. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong lumago at patuloy tayong alagaan ang ating sarili. Live your best life at every age. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli.